Piyaw! Piyaw! Kita! Wah, maskiya! Ano ba? Ay, ka muna saan ka pupunta ako, yung kamag-anak kayo ko itatakbuhan mo. Ay, hindi mo ka ako nakilala ako si Miguel. Miguel? Oo! Ano yung anak ni... Bisli Manunungkit. Hindi ang lolo mo eh. Yung buka ka. Ay, tama. Ikaw ang anak nila. Ariyak laging basta. Ay, ikaw nga si Miguel. Hindi siya dito tuiting ko. Hindi ko makilala aking kamag-anak. Ay, diyan tayo nabubuhay. Sige ang manok na yun, hindi yun. Yan ay kinikispuan mo lamang diyan ay pag nakita ka ng niliyara eh. Ay, wag na. Wag na. Ay, isa tayo maaari magtulog. Kahay na. Ay, maigi. Ay, maswerte natin po. Bakit? Lukan agad tayo. Ay, maigi. Ay, Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Serafan Gabriel, na mas nakilala natin sa kanyang screen name bilang, si Openg Daldal, ay isang kilalang aktor, komedyante, vaudevillian, mang-aawit, at manunulat na Pilipino. Si Openg ay ipinanganak, noong October 12, 1928, sa San Luis, Pampanga. Ang palayaw ni Openg ay kinuha, mula sa malalaking hanay ng kanyang mga ngipin, kaya naman ay tinawag siya na Openg, at dahil sa mabilis din siyang magsalita, kaya naman ay idinikit ito sa kanyang screen name bilang Daldal, dito nabuo ang kanyang screen name bilang Openg Daldal. Bago siya naging artista, nagtrabaho siya sa iba't ibang mga odd jobs, kabilang ang mga palabas sa circo, at mga akrobatikong pagtatanghal, sa mga pista ng bayan. Nagsimula si Openg Daldal sa Manila Opera House, noong huling bahagi ng 1940s, kung saan, gumawa siya ng mga comedy skit. Kasama sina Mar Lopez at Bebong Santos, nagtanghal sila bilang mga mang-aawit, at tinawag silang, The Top 3. Si Johnny Wilson naman, ang nagbigay daan sa kanya, upang makapasok, at magtanghal sa telebisyon. Ang kanyang unang pelikula, ay Ang Libis ng Baryo, kung saan, ay nakasama kaagad niya, ang mga bigating artista, tulad ni Susan Roses. Ilan pa nga, sa mga kilalang pelikula niya, ay ang mga sumusunod. Wallis ni Teng Teng, noong 1965, kasama sina, Rosemary Sonora, Dindo Fernando, Bianca Gomez, at Bert Leroy Jr. Magic Bilao, na ipinalabas sa mga sinehan, noong 1965. Kasama niya pa rin dito, sina Rosemary Sonora, at Dindo Fernando. Kamakalawa, noong 1981. Double Dribble, noong 1979. The Son of Django, meets Doringo Kid, noong 1967. Langit pa rin kita, noong 1967. Libis ng Baryo, noong 1964. Lumabas din siya, sa iba't ibang mga programa sa telebisyon, tulad ng mga sumusunod. Cafeteria Aroma, na ipinalabas sa telebisyon, noong 1991, hanggang 1992. Love Me Dudes, na ipinalabas sa telebisyon, noong 1990 hanggang 1992. Estudyante Blues, noong 1990, hanggang 1992. Okay Ka Fairy Ko, noong 1987, hanggang 1989. Champoy, noong 1981, hanggang 1985. At,
John and Marcia, na ipinalabas naman sa telebisyon, noong 1973, hanggang 1990. Ang kanyang unang pangunahing papel naman, ay sa pelikulang, Maskulado, noong 1965. Bukod sa pag-arte, sumulat din siya ng mga script, para sa ilang mga sitcom, sa telebisyon. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Apeng Daldal, ay isa ring magaling na mang-aawit. Kabilang sa kanyang mga awitin, ay ang kantang, Sa Loob ng Sine, at, Magpapatuka na lang ako sa ahas. Bilang isang manunulat, o scriptwriter, ay kadalasan siyang naninigarilyo. Ito ang madalas niyang nakagawiyang gawin, upang makabuo ng isang kwento, o istorya. Hindi niya namalayan, na sa kagagamit niya ng sigarilyo, sa tuwing gumagawa siya ng istorya, ay nakasanayan na ng kanyang katawan, ang paggamit ng nasabing bisyo. At dahil marahil sa madalas niyang paninigarilyo, ay nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, at ito ay ang emphysema. Ang emphysema ay isang malalang sakit sa baga, na unti-unting sumisira sa mga alveoli, ang maliliit na supot ng hangin, sa baga. Dahil sa sakit na ito, ay nahihirapang huminga ang pasyente, dahil hindi nagagawa ng baga, na maglabas ng hangin, kaya naiipon ito at humahadlang, sa pagkuhan ng oxygen. At dahil ang emphysema ay walang lunas na karamdaman, ito ang tumapos sa buhay ni Apeng Daldal. Si Apeng Daldal ay pumanaw, noong February 9, 1992, sa kanyang tahanan sa Metro Manila. Siya ay pumanaw, sa edad na 64 na taong gulang lamang. Ano't ano paman, ang mga nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, kung saan, ito ay nagbigay ng saya, aral, at inspirasyon, sa kanilang mga tagahanga.